We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso, ining One Western Visayas. Sadsaran sa kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako sa Aiden Prietos live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Dynamic load test sa Ungka flyover nag-umpisa na agud mahibaluan kung epektibo la ang ginhimo nga jet grouting. Simulation exercise sa pagpalabay sang light vehicle sa flyover ipatigayon kung makita nga wala na sang pag-usmod sa flyover. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Adrian, Kate, nagapatigayon subong sa series of live load test ang DPWH sa Ungka flyover. Agud ma-monitor kung nagausmod sa gihapon ang depektibo nga flyover. Nagsugod na sa pagpatigayon sang live load test sa Ungka flyover ang Department of Public Works and Highways humalin sang Martes. Agud madetermina kung nagausmod pa ang depektibo nga flyover matapos ang jet grouting nga makabulig sa pagpabaskog sang pundasyon sang duta. Sa live load test, ginapaagyan sang duha ka mga dalagko nga salakyan nga may karga nga 20 ka tonelada kag nagasugat anay sa tunga nga lane sang flyover. Ginahimo ini kun gabi agud hindi man magtugas sang huol sa lugar. Pagkaaga ginasikyar sang DPWH kun may vertical displacement o kun pag-usmod sa total structure sang flyover. So, monitor naman nagapon sang aga, wala man sang settlement, vertically and horizontally. Wala. So, hindi lang ang Pier 4, 5, 6 ang ginamonitor ta, kundi all throughout the total structure. Nagkanda kami kagabi sa third test naton, pero ang cycle gin-increase namon into 18 cycles. Ginkonsulta man sang ahensya ang third-party consultant antes ginpatigayon ang load testing. Suno pa kay Oropel, kung makitaan nga wala na gid man sang paghulag sa istruktura, magapatigayon ang DPWH sang simulation exercise sa diin paagyan sang light vehicles ang Ungka flyover. Agud masiguro nga wala na ini nagausmod. We will be using a light vehicles ipaagi naton simultaneous, wala untat for the last 3 hours duration. Wala untat sa gabi. Objektiyo gasto na. Babaw the long, wala traffic. Tapos i-monitor ta. Sa subong, may initial result na ang DPWH-6 sa geotechnical investigation. Matapos nga marilis ang Bureau of Design ang pinal nga resulta, ila ini nga tun-an agud makahimo sang masunod nga tikang sa kontrobersyal nga flyover. Kate, ginklaro sang DPWH nga bisang wala sang may makitaan nga vertical displacement sa Ungka flyover, sundon sa gihapon sang ahensya ang engineering intervention sang third-party consultant agod masunod ang rekomendasyon sa geotechnical investigation. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang. O lapit na lang mga kapuso, DepEd 6 preparado na para sa pagbukas ng klase sa Martes, Agosto 29. Samtang 78% pa lang sang target ang nakapa-enroll ng mga estudyante sa probinsya sang Negros Occidental. Nakatutok kay Eileen Pedreso. 100% na nga handa ang masobra 4,000 ka mga pampubliko nga eskwelahan sa Western Visayas sa pagbalik eskwela sa Agosto 29. Sunod sa DepEd 6, natapos na ang pagpaninlo kag pagpakayo sa mga guba nga pasilidad sa mga eskwelahan. Manginugot man ang monitoring sang ahensya nga natuman ang clean wall mandate o kun ang pagpangkakas na sang anuman nga size sang dekorasyon sa mga dingding. Namanduan naman ang mga manunudlo nga maghimo sang kaugalingon nga estilo sa pagplastar sang leksyon gamit ang visual aids o kun iban pa nga alternatibo nga instructional materials. They know how to innovate. They know how to do the necessary adjustments, no? Agud sini nga ma-ensure lang nato, no, nga ang pagtuon sang kabataan naton hindi ma-hamper with this clean wall mandate.
Sa pinakauli nga datos ng DepEd 6 as of August 25, 2023, mas sobra isa na kamilyon o kung 435,000 na ang naka-enroll sa mga pampubliko nga eskwelahan sa rehiyon. Samtang sa Negros Occidental, 234,000 kung 78% pa lang sang target ng mga estudyante sa probinsya ang nakapa-enroll. Mas manubo ang enrollees kung ikumpara sa datos ng tinalikdan nga school year. We are certain na may mga last minute gina ba-continue lang na mga latecomers binabaton man na. Pareho sa sitwasyon sa Iloilo, pagpanghangkat man sa pagbukas ng klase diri, ang kakulangan sa classrooms bangod kalabanan sa mga ini ang guba o kung padayon nga gina-renovate. Nagalaon naman si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga magamit sa pagpakaiusang mga guba nga classrooms ang pondo sa Provincial School Board. The funds were utilized much earlier. There will be like 350,000 for certain given to X number of schools for small repairs. Upod Keruel Bangon ay Lynn Pedreso, One Western Visayas. Anom ka pasahero kag driver pilason sang makabunggo ang bus sa poste sang buhang flyover. Si John Sala nakatutok. Wasak ang windshield sa driver side sang ini nga bus matapos nga makabunggo sa isa sa poste sa buhang flyover kahapon sang hapon. Sakay sining ginabuluban ta masobra 40 ka mga barangay health workers salin sa Iloilo Sports Complex nga nagtambong sa BHW Congress kag papauli na kuntani sa Pasig City. Anom sa mga BHW nakaangkon sang mga minor nga mga pilas kag gilayon man gindala sa ospital. Depensa sang driver nga si Venancio de la Cruz, tuman kasilaw ang silak sang adlaw kag may heavy equipment nga nagasablag sa dalan. Butangan nadulaan nini sang kontrol sang malapit na sa flyover. Tapos may loader kung hindi ko magbigad to, kasi masagay ko sa loader. Tinagpahigad dito ako skilid, kali may harigi. Hindi man kuno madasig ang pagpadalagan sini isang bus. Apang suno sa mga nakasaksi, madasig ang dalagan sang salakyan kag hindi man balasulon ang loader sa higad sang dalan bangod malayo man sa bus. Kibot lang ani kami nga gulpi lang siya nga insa nga nakabunggo na sa. Kaya perte kaligwa kadalan. Kaya nakalusot man, isa man kabas nakalusot. Dasig hindi ko nag-alsa ang ulo yan mo. Nga 3 meters ang distansya, paano nagsablag ang grader? Nakaangkon man sang mga minor nga pilas ang driver sang bus. Aminadong DPWH nga wala pa sila nakapatigayon sang clearing sa dalom sang buhang flyover. Gani nagmando na si DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga hawanan na ang lugar agod madikawan ang pareho nga aksidente. Upod kay Romel Porquilla, John Sala. One Western Visayas. Acts of Labastos Nest Driver sang tricycle sa Barangay Granada sa Bacolod City. Bago ginareklamo sang pagpangbastos sang iya sini pasahero. Yaring balita ang atong gitutukan. Hindi mahimo sang 40 anyos sa si Bobby nga magatubang sa GMA Regional TV News Team. Bukod sa tuman niya kahuya, kag paghinulsol sa pagtuyo nga himusla ng 20 anyos sa babae nga pasahero sini sa iya ginabiyahe nga tricycle. Sunod sa kapulisan, halin ang pasahero sa isa ka subdivision sa Granada kag mapadulong kuntani, pauli sa ila ginaisaran. Apang, wala pa kalabos sa destinasyon, ginkakibot sa biktima, nga ginbutong sang driver ang iya mga kamot. Ginhimas na niya nga dughan, tapos ang kamot niya, pugos, ginbutang sang driver niya nga suspekta. Offer 500, ginpasakayan niya lang kuno, kaya para papanaog siya. Nahibaluan niyang duha ang magkaiping balay man lang. Gintuyo kuno sini nga inganyohon ng babaye nga makighilawas kabaylo sang 500 pesos nga inog pamahaw. Palayo, pasunod siya. Oo. Wala. Gindala na ini sa piskalya agod kasuhan sang acts of lasciviousness. Desididong babae nga ipadayon ang kaso batok sa suspect. Ginakalarma naman sa kapulisan na ang pagdata sang rape cases sa syudad. Duha na ka-rapist ang ila dalakpon. Ang isa, napabusong pa ang 15 anyos nga biktima sini. May Facebook account, guwapo ang profile. Yung mga kabataan, maingganyo mag-chat, pag-net, hindi nagwapo. May mga malain na tinutuyo. Focus lang sa eskwela, hindi magsagay kon sa mga chatmate na. Ayo, ni puerto sa mga biktima. Dedikaran ang kaso kay hindi mang duha-duha nga pasaylohon pa ang mga sospek agod hindi na makapangbiktima pa sa iban nga kababaihan sa barangay. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.
5 ka mga persona sa Northern Iloilo ang ginapahayag na ka-eksperyensya sa ginaalega paralytic shellfish poison matapos makakaon sa panginhason gikan sa probinsya sang Capiz. Suno sa Iloilo Provincial Health Office, 4 ka persona gikan sa Banwa sang Balasan kag isa nga taga Carles ang naka-eksperyensya sang simptomas sang food poisoning. Sa pagpangusisa sang Iloilo PHO, nagbakal kag nagkaon ng mainis ang green shell sa Rojas City kag matapos ginkaon, didto nakabatsyag sang pagpalanakit sang tiyan. Ang mga pasyente lunsay naka-recover na. Una na ang gin-report sang Capiz PHO nga may 32 ka suspected paralytic shellfish poisoning gikan sa Pilar, Pontevedra kag Rojas City matapos nagkaon sang tahong. Ginapanugyan na ng mga residente nga likawan anay ang pagkaon sa mga panginhason samtang ginahulat pang resulta sang test agud makumpirma kung positibo sa red tide toxin ang baybayon sa Capiz. Suffer sila sa iban pagpalanakit siyan, may ara man nga nag-numb ang body niya, all over the body, may nagtaas blood pressure, no? Iban may nagsuka, no? Nagukasukahon, no? Kag nagapalamuy-puy ang lawas. So, all aragid ang mga sinyales ng food poisoning after they took or they ate the green shells coming from Capiz. Kapinapulo ka gramos ang suspected shabu na kumpiska sang operatiba sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Alegria, Caluya, Antique. Arestado si Jesse Isog Jr. nga nagsurrender sadto sa Oplantukhang sang 2016. Nakuha sa iyang 7 tanan ka mga sachet sang ginapatian shabu kag bypass money. Balik sa prisuhan ang 2 ka high-value individuals matapos nadakpan sa drug bypass operation sa Barangay Desamparados, Haro, Iloilo City. Ginkilala maini nga Sanday Vicente Perote kag Mark Lester Glenn Obregon nga lunsay residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa ila ang napulo ka sachet sang ginapatian shabu nga nagabugat sang 50 gramo kag nagabalor sang 340,000 pesos. Na-recover man sang operatibang isa ka 12-gauge shotgun. 2016 sa napreso man ang mga sospek bangod man sa illegal nga droga kag nakagwa sang 2019 pagi sa plea bargaining. Magluwa sa pagupot sang droga, kaso nga illegal possession of firearms ang ginapangatubang sang mga sospek. Ginbawian sang kabueng 14 anyos nga lalaki matapos nga malumos sa isa ka beach resort sa Barangay Pawa, Panay, Capiz. Ang biktima isa ka grade 8 student nga residente sa Barangay Agbalo. Sa report sang Panay Police, nagpadulong ang biktima kaupod ang mga abyan sa nasambit nga resort. Matapos ang pila ka minuto nga pagpaligo sa baybay, nanutisyahan nga wala na ang biktima. Matapos ang 20 minutos nga pagpangita, nakita na lang ang lawas sa minor de edad nga nagalutaw na sa tubig. Giningagaw ini nga madala sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Puno sang pilas tugas ang pagpangbuno kag pagpanglabo sang nasapuan ang bangkay sa isa ka lalaki sa Barangay San Jose, Sipalay City, Negros Occidental. Ginkilala ini kay Kimark Villanueva, 26 anyos. Sa investigasyon sang kapulisan, nagliga niya Agosto 18 sang nagpadulong ang biktima sa puluyan sa Abyan agod mag-inom-inom. Apang wala na ini nakapauli. Matapos ang pila ka adlaw, nasapuan na lang ang bangkay sini sa kilid sang suba. Padayon ang investigasyon sang Sipalay City Police agod matumod ang sospek ag motibo sa krimen. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Malay LGU kag kapulisan ginapanghandaan na ang ginalauman nga pagdagsa sa mga turista sa isla sang Boracay subong nga long weekend. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Sa long weekend, ginalauman na nga madamo nga mga tao ang magadagsa sa nagkalain-lain nga tourist destination agud magpaliwaliwa. Kag syempre, hindi madula sa lista ang isla sang Boracay. Gani nagsapol na ang Malay LGU Incident Management Team kaupod ang nagkalain-lain nga ahensya agud paghandaan ang long weekend umpisa buwas tubtub sa Lunes. Ang safety ng mga tourist natin, as well as yung talagang
yung sinasabi natin na total experience ng tourist natin. So, nagmi-meeting rin po tayo ma'am sa mga service providers natin na sana they were going to emphasize the quality and excellent service po sa mga tourists. Nakaalerto naman ang kapulisan. Handa na ang security plan sa pagdagsa sa mga turista. Dugang nga 12 ka police personnel ang gin-deploy sa Aklan Police Provincial Office agud mag-augment sa isla sang Boracay. We already intensified our security deployment po sa ating mga post. So hindi lang po sa isla ng Boracay, pati doon po sa bayan, sa mainland Malay, kasi nandito po yung mga ports natin and airports in preparation po sa long weekend. Patuloy rin po ang ating intel monitoring kung may mga threats po na external threats pong papasok dito sa isla ng Boracay para mag-take advantage po sa dami ng police natin. Sa datos sang Malay Tourism Office, wala pa natapos ang tuig apang masobra sa tunga na sang target nga 1.8 million tourist arrival. Subo nga tuig ang nagbisita sa Boracay. 1.4 million ang mga turista ang nagbisita sa isla. Halin Enero tubtub subo nga bulan. 1,170,578 diri ang local tourists kag masobra 200,000 naman ang mga foreigner. Kag posible nga magdamo pa ini pag-abot sa bare months. Especially for this month of November, December, ma'am, no? We consider this as a super peak months po. September, medyo so far based rin mismo sa mga previous data po natin, medyo kakunti po siya. But still, we are hoping, no, na sana with the tourist arrival a day natin, kasi ngayon nagre-range po siya into 5,000 to 6,000 tourist arrival, sana tuloy-tuloy po siya. Upoy Kiruma Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Hiray-hinay lang Mga pusa, Freedom from Debt Coalition, ginapanugyanan ang Bacolod City Local Government Unit kag Yuhom Foundation nga hagad-haganon man ang gasto para sa Mascara Festival. Yaring balita nga itong gitutukan. Samdam lang, gina-authorize ng Bacolod City Council si Mayor Albi Benitez nga magpirma sa Memorandum of Agreement sa tungasang syudad kag Bacolod Yuhom Foundation Incorporated bilang overall organizers ng Mascara Festival 2023. Sa idalom sa pagdumala sa bagong presidente nga si Catherine Matile, opisyal na gilunsar ang logo kag ang theme song sa festival. Kadungan sa preparasyon sa nagahilapit kakahiwatan. Nagapanawagan karon ang grupo nga Freedom from Debt Coalition nga limitahan ang gastos. Pero hindi man na sa practical, guro nga solusyon pirmi, nga lingaw-lingawon talang ang gutom, lingaw-lingawon talang ang employment, kag lingaw-lingawon sa mga kamahal sa balaklon. So there must be a concrete solution man sina. Talalupang doon nga nang ining granding selebrasyon sa nagligan niya tuig. Nagdangat sa 80 milyones pesos ang nanging pondo para sa kayuwatan. Pero may deficit pa ang foundation nga 6 million pesos. Base sa ilang presentasyon sa Bacolod City Council. Ang kausa, tuman kuno kadamo sang line-up sa activities gani ginkabos ang kwarta. Ginkumpirma naman sa alkalde nga naghatag ini sang kwarta agon matigayon lang ang kafiestahan. Aside from ang deficit na 6 million, may initial pa kung at 8 figures. At least they're more prudent siguro sa financial commitments nila considering what has happened previous year. Sa tunga sa nagapadayon nga pagmahal sang balaklon. Para sa pila ka mga Bacolod noon, buhi pa bala ang matudtod nga kahulugan sang maskara? Basta importante nga mabuhi lang ang pamilya. Bugat gid mag-yuhom subong no? Ito ka bugat man. Kasi lagay home kami yagibi. Bugat kay ti agyan na sa pandemic, subong pagit siyang gastuanay ni sang di naman mabalan. Importante ta mabuhi ta. Ka mga lipay. Nagpasalig na ang iyong foundation nga sabton ang pila ka mga kontrobersiya. Ilabi na kung paano mas mangin praktikal sa paggasto sa Mascara Festival. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Syudad sang Iloilo nagasaulog sang ika-86 nga Charter Day celebration. Pagtukod sang Iloilo City bilang isa sa mga una nga chartered city sa pungsod, ginsaysay sang Ilonggo historian. Ini ang gitutukan ni John Sala. City of Love. City where the past is always present. Kag subuong, city where your heart beats. Apang kabalubala ka mo kung paano kag saan naging syudad ang Iloilo? Balikan ta exactly 86 years ago.
Ang Charter Day celebration sang syudad ang nagamarka sa inaugurasyon sang Chartered City of Iloilo sa tuig 1937. Apang ang laying nga nagatukod sang Chartered City of Iloilo nga Commonwealth Act 158 ang napasar sang 1936. There were some amendments that came a month later because gamay actually ang unang charter city. Ang part sa charter city is only Iloilo City, Iloilo City, ang La Paz lang, no? Amo lang na ang una sa law. Pero gin-amend nila enseguida ang law to include Arevalo, no? When I say Iloilo City lang ang La Paz because during that time ang Molo kag Mandurriao sakop na inaayas ang Iloilo City. Ang distrito sang Haro ang sanguna separado nga banwa kag nangin kabahin lang sa Iloilo City sang tuig 1940. Dugang paniduhan, dako nga bagay nga nangin isa sa mga unang nga chartered city ang Iloilo. Bangod sang among ation, pila pa lang ang chartered city sa pungsod. Ang sa karon mainuswagon kag isa sa fastest growing cities in the country, ang sanguna pa lang isa na sa pinakamanggaranon nga lugar sa Pilipinas. We were exporting sugar. We have an own airline. May inaik kita, may telephone system kita, may power supply kita. We were trading internationally kaya ang international ports ng Iloilo yan ang nag-open sa world trade, no? So may railway system kita, may mga road networks kita nga maayo. So being a charter city, no, hindi ka man pagtagaan sa sinang titulo kung hindi unay na-achieve ang certain degree of development. Suno kay Luhan, isa sa mga maayo nga mahimo sang syudad agud nga mas mangin mainuswagon pa. Amo ang pagpasangkad sang maayo nga pagtamdanay sa mga kaingod nga kabanuhanan. Upood kay Marvin Lauderes, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, yaring pagid ang dugang nga mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Pwede gid magpadala sing application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com ang mga interesado nga mag-apply. After a decade, balik telebisyon na sa newest GMA Afternoon Prime drama ng The Missing Husband, si Nadine Samonte. Na-miss man ko na ni Nadine ang acting matapos nagpahuway kag nag-focus sa family upod ang hobby nga si Richard Chua kag tatlo ka mga kids. Nalingaw sa buong nga Royal Blood viewers sa kabugera nga karakter ni Tasha nga role ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Palaban kag wala ginagapaperde si Tasha bisan pa kay sino nga Royales ang iya matubang. Sa hit Murder Mystery Series, mag-on na si Tasha kag sinapoy kag siya man na nagatindog bilang yaya ni Lizzie. #Weekend Grind. Ini ang caption ni Prinsipe Zardas Martin Del Rosario sa iya latest IG post. Makita nga busy ini sa iya workout, agud ma-maintain kuno ang iya physique. Samtang yari naman ang mga eksenang ini mo dapat ma-miss sa Voltes 5 Legacy. Matigayo na yan nga masalbaris ang Voltes 5 ang Bozanian Rebels. Ano naman ang panibagong plano ni Prinsipe Zardos batok sa mga taga-Tera R2. Inakagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos sang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ginbawian sang kabuhi ang 39 anyos nga misis matapos nga ginbuno sang iya kaugalingon nga bana sa Barangay Nazareth, Buena Vista, Guimaras. Ginkilalang biktima kay Lourdes Bilaong, isa ka market vendor. Sospek ang bana sini nga si Jake Bilaong, 39 anyos nga isa man ka manugbaligya. Nagagwa sa investigasyon sang Buena Vista Police nga nagbaysay ang mag-asawa tubtub sa ginbuno sang sospek ang biktima sa natuo nga bahin sa niya lawas gamit ang kutsilyo. Nadala pa sa ospital ang biktima kag antes ginbawian sang kabuhi, nakapanugid pa ini sa kapulisan nga mismo ang bana sini ang nakabuno sa iya. Suno sa kapulisan, ginako man sang bana ang krimen, arestado na ini kag nagapangatubang sang kaso nga parricide.
Ginapayag nga ang masami nga pagpangimon sang asawa bangod man sa ginalegar pagpangbabayi sang yabana ang masami nga ginaawayan sang mag-asawa. Na-establishar naton ma'am nga ang pagpangimon amo ni permi ang rason nga ginaawayan sang mag-asawa ma'am. May third party na ding involved ma'am. Bisan paano na halos ang tanan nagkahibalo naman regarding sa activity sang siningabana. That's why amo man na ang rason siguro nga permi nila ginaawayan sing mag-asawa ma'am. O sa mga malagaw-lagaw da, sining long weekend, nagabaskog pagid ang Bagyo Goring, samtang nagapabilin sa sulod sang Paracan Philippine Area of Responsibility. Signal number 1 na sa Batanes, eastern portion sang Babuyan Islands, eastern portion sang mainland Cagayan, kag eastern portion sang Isabela. Lauman ang mabaskog nga hangin nga may upod nga pagulan sa mga masunod nga oras sa nasambitan nga mga lugar. Sa latest bulletin sa Pag-asa, ulihi nga nasipatan ang sentro sang Tropical Storm Goring 270 kilometers east sang Calayan, Cagayan. Dala sining hangin nga may kabasugon nga 85 kilometers per hour kag nagahulag sa kadasigon nga 105 kilometers per hour. Mahinay ini nga nagapakadto sa south-southwest portion nga direksyon. Madubog gihapon ang chance sini nga maglandfall kag ginalauman gihapon ang looping track ukon palibot nga hulag sini. Halin southward, posible nga magbago kag magkadto na ini sa paaminhan sa mga masunod nga adlaw. Magluwas sa trough ukon extension sa bagyo. Nagaluntad man ang hangin habagat nga padayon nga pabaskugon ang Bagyo Goring. Samtang diri naman sa aton sa Western Visayas, base sa datos sa Metro Weather, magaulan sa pinakabahin sang Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Apang amat-amat ini nga maghinay sa gabi. Sa weekend, para naman sa mamagwa sa balay ukon, bisan sa mga may maplano nga manglaba. Sunod sa Pag-asa, lauman ang magalumon nga kalangitan ahay sa rehiyon kag posible ini nga maeksperiensya ang tubtob sa masunod nga semana bangod man sa Bagyo Goring. Nagpatigayon sang art exhibit ang grupo sa mga Ogtonganon artist nga Ogtonganon Visual Artist League sang Damlaglang. Agod nga itibong ang visual art sa Banwa. Sa inaugural exhibit, ginbuksan sa publiko ang mga display sa mga artworks sa mga Ogtonganon visual artists nga nagapakita sang talento kag artistry sang mga Ogtonganon. Libre lang ang pagsulod sa gallery apang sara nga maghatag sang donasyon. Mga artworks nga puno sa emosyon kag mensahe kaangay na lang sang sikat nga Oton Death Mask ang nag-abi-abi sa imo sa among nga exhibit nga nahamtang sa isa ka art gallery sa Barangay Abilay Sur, Oton. Pila ka mga residente may mga plano na para sa long weekend. Ang mga budget-friendly nga paagi agad magbonding kag mag-relax. Si Balonta sa paglagaw-lagaw ni Aileen Pedreso. Bangod long weekend is waving. Iprepara na ang energy para makarelax upod ang pamilya. Kag syempre, ihanda man ang bulsa sa magastos ang extra. Diri na dapat magwa ang pagkawais pag-abot sa budget. Bangod pwede man maka-enjoy nga wala nagagastos ang dako. Diri sa Bacolod City, patok sa mga luyag mag-chill ang newly renovated kag maskin panami nga playground sa Negros Occidental Provincial, Lagoon. Isa ini sa mga ideal place to go, ilabi na sa magbarkada kag magpamilya. Si Rema, upod ang iya mga classmates, plano nga maglagaw, dala na lang ang pag-review sini nga weekend. Kay daw ka, balasang ka fresh ang hangin, tapos makarelax ka. So while ga-review, daw something kami nga, hindi kami ma-stress kay fresh air. Ang pamilya Moreno naman, malagaw sa downtown area, dala na lang pamakal sa school supplies. Makalagaw lang pa sa ato na bata, talang sila para maka-enjoy sila sa ilan na wala pa yung klase, nila blaw na i-prioritize na mga bata na malagaw sa Lagoon or NGC. Mga budget kay daw pamaso mo sa mga Balaklon. Life is short, hambal gani nila. Gani himuon ang ini nga syempo na maka-enjoy sang malaka. Bangod deserve mo ang makarelax. Upod Keruel Banggoy ay Ling Pedreso. 1 Western Visayas. Mga puso, mahimo ninyo malantaw ni episodes sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kay click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita.
Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mga puso, mag-isa kita kagibaloon ang mga balita tungod Local News Matters. Ako si Eden Prietos, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.